Isa-isang sinagot ng Malacanang ang mga bagong patutsada ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon. Kabilang rito ang pagpuna ng ikalawang Pangulo sa pagpapapicture ni Pangulong Marcos sa mga nasabat na iligal na droga. Bagay na ayon sa palasyo ay ginawa rin naman ng kanyang ama. Hindi pinalagpas ng Malacanang ang pinakabagong maaanghang na hirit ni Vice President Sara Duterte kontra sa pamahalaang Marcos Jr. Kabilang na ang pagtawag niyang bobo sa mga opisyal ng administrasyon. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko bobo kasi sila kaya... Sa press briefing, pinasaringan ni Palace Press Officer Claire Castro ang bise sa pagtaas ng emosyon kaysa magpaliwanag ng mahinahon ukol sa kanyang sunod-sunod na biyahe abroad. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Giit ni Castro, posibleng may ethical at accountability concerns ang biyahe ni VP Sara dahil tinawag niya itong personal trip pero inamin ring nagtrabaho siya bilang vice-presidente ng bansa. Ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno pero pang personal trip. So magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. Kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ibinalik rin ni Castro kay Inday Sara ang bola matapos batikusin ni Duterte ang pagdalo ni PBBM sa pagwasak ng mga nasabat na droga. Sabi kasi ni Sara, hindi po pwedeng puro photo op na lang ang presidente. Baka po nakalimutan din po ng vice-presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Samantala, pinabulaanan rin ng palasyo ang alegasyon ng bise sa isang live television interview sa Russian state media na sinasampahan siya ng impeachment case upang matanggal umano ni Marcos ang mga kalaban sa politika. Because I am the frontrunner in the presidential race in 2028, the survey shows that. And I think they want to eliminate the frontrunner. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lang pang magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Giit ng palasyo, diversionary tactic lamang ito ni VP Sara para makaiwas sa alegasyon ng korupsyon.